Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon, mahiyain ka ba? Paano aalisin ang pagkamahiyain? So magbibigay ako ng mga tips sa inyo, how to overcome shyness. Alam nyo yung hiya, hindi yan nawawala ng kusa eh. Pero pwede kayong gumawa ng mga strategies or steps para maging komportable kayo sa mga tao. Oo, totoo nga, self-conscious yung mga taong mahiyain, may takot, may kaba, pag nasa labas o dun sa mga taong hindi nila kakilala ang kausap nila. So, ito po yung mga dahilan bakit sila mahiyain. Maaring nung araw, nare-reject sila o kaya naman magulo dun sa tinitirahan nila, hindi sila gaano nakikipag-usap sa iba o kaya lipat sila ng lipat ng bahay, laging bagong mga tao. So, dahilan yan ng pagiging mahiyain. Lahi, baka yung mga magulang mahiyain din. Kaya mga magulang, palakihin natin yung mga anak natin na maging confident. Merong mga overprotective parents, sobrang stricto, sobrang ingat doon sa mga anak. Bigyan natin sila ng tamang pagpapalaki. Mamaya, sasabihin ko rin ho yan. Yung iba baka nabully nung araw o kaya meron silang memory na napahiya sila. Tapos hindi na maalis dun sa kanilang isipan, kaya ayaw na nilang maulit. Kailangan alamin din natin, ano ba yung nagtitrigger ng pagiging mahiyain nila? Kasi kailangan alam nila. Isip kasi ng mga ibang mahiyain, center of attention sila. Pag merong nagkukumpulan o kaya naman sa isang event, may nanonood sa kanya. O kaya, iniisip niya, nako, baka ma-reject ako, ma-criticize ako, mapuna ako dun sa mga gagawin ko. Hindi alam ng isang mahiyain na yung kapwa niya, yung ibang tao, pag nasa isang event, yun din pala yung iniisip sa sarili nila. Kaya isipin nyo, hindi lang kayo ang nag-iisip ng ganon. Yung mga taong iba, busy din sila kakaisip na baka sila ang pinupuna ng ibang tao. So, hindi nyo alam, wala naman na silang pakialam sa ibang tao eh. Nasa isipan natin yon. Merong tatlong klase ng pagkamahiyain. May tinatawag na social anxiety disorder, shyness, tsaka introvert. Itong social anxiety disorder, ito takot na takot sila na ayawan, tutulan o punahin ng ibang tao hanggang tuluyan na silang umiwas sa mga tao. So talagang umiiwas na sila, sobra silang takot, sobrang pagkabalisa, sobrang nervyos. Tsaka stress na stress sila kasi takot nga silang mapahiya. Ito kailangan na ho nating humingi ng tulong sa isang psychologist kasi problema po ito sa pag-iisip. Yung shyness tsaka introvert, ano lang to, medyo personality lang. Pag shyness naman kasi, mahiyain lang, sa una lang hindi komportable sa mga bagong mga tao. Pero katagalan, nagiging comfortable na sila pagkakilala na nila yung mga tao. So, yung takot nila nasa strangers o yung mga first time kausap nila. Yung introvert naman, gusto nila small groups lang lagi. Tapos tahimik lang yung lugar, lagi lang sa same lugar, yung kung saan feeling nila safe sila. So, yun yung mga introverts. So, ito, medyo magkakamukha sila. Ito lang po, kailangan humingi ng tulong sa mga psychologist. Ngayon, hanapin nyo yung magandang katangian nyo o talento nyo. Merong mga trabaho na nababagay sa inyo. Ang maganda nga sa mga mahiyain, magaling sila makinig. Kaya madalas hinihingan sila ng payo. Kasi magaling sila makinig, mas nag-iisip sila, hindi sila madaldal. So yung mga sasabihin nila, magaganda. Tsaka nakita nyo yung mga tahimik. Sila yung mga nagiging magaling na researchers, nagiging magaling na artist, at may mga iba pang mga trabahong nababagay, graphic designer, yan kasi laging nakaupo, ikaw lang halos ang kasama mo, hindi ka gaano nagkakausap ng tao. Kasi mga clerk of court, sa medical records, hindi ba?
Lagi lang sila nakakulong doon sa pagkarami-raming papel. Kasama na yung librarian dyan. Yung mga social media manager, lagi rin nasa computer. Yung vet naman, ang lagi nilang kasama ay mga pets. So, nakakaaliw din yon. Tsaka nakaka-gain ng confidence kapag nandun ka sa mga vet clinics. Number 4, spotlight. Iniisip ng mga mahiyain, nasa kanila yung spotlight. Pag may pagtitipon, sila lang yung tinitingnan. Ako, hindi ho. Kasi sabi ko nga kanina, akala din ng iba, sila lang yung tinitingnan. So, alisin ho natin sa isipan natin yon. Ito, gumawa tayo ng social support system. Magtawag ho tayo ng kaibigan, ng kapatid, kapag dadalo tayo sa mga events. Halimbawa, mahiyain tayo. Pwede naman tayo magsama ng kasama para ito yung pangpalakas ng loob mo. Ika nga. So, support system, makakatulong yan. Tapos, sumama ka sa parehong interes sa iyo. Halimbawa, mahilig kayong magluto, mag-hiking, mag-biking, mag-dancing. Gaya itong example natin, si Teen Beanie. So, bagong student siya, mahiyain siya. So, sumasama siya dun sa mga mahilig manood ng mga horror movies. So, dyan, para ito na yung simula para makakonect ka sa ibang tao. Pwede kang mag-practice dun sa mga binibilan mo. Kasi, di ba, trabaho nila, yung mga nagsuserve, trabaho nila makipag-usap sa mga tao. So, practice ka sa kanila. Medyo kausapin mo sila. Yan, sa mga nagtitinda, sa mga nagsuserve. Yan yung ika nga, practice makes perfect. So, sa kanila ka mag-practice. Ngayon, ito pa yung mga tips natin para ma-overcome natin yung pagiging mahiyain. Siyempre, kailangan yung personality natin, yung kung paano tayo nakikita ng tao, physical na appearance, gawin natin kaaya-aya. So, take care of yourself, tapos mag-practice ka muna dun sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo. Kailangan gusto mo rin yung sarili mo. Laging maging magaling na nakikinig para makasunod ka sa pinag-uusapan. Hindi yung wrong timing o ibang channel yung sinabi mo. Practice talaga kahit hindi ito yung comfort zone mo. Kailangan mag-effort tayo. Tapos, importante yung tumitingin sa mata ng kausap para alam nung kausap mo, interesado ka at focus ka sa kanya. Yun pong mga cellphone natin, itago natin sa loob ng bag natin o ng bulsa natin. Wag na wag ho nating ilalabas kasi sign of shyness yun eh. Yung may nag-uusap tapos ikaw nagsa-cellphone. So, medyo itago ang ating mga gadgets. Ngayon, kung sa iyong pinagtatrabahuhan, ito lang po ay ilang tips kung mahiyain ka or nahihiya ka sa iyong trabaho. Laging makinig para nasusundan mo ano yung meeting. Tapos, tanggalin mo yung takot mo. Face your fears. Yan. Gumawa ka ng mga steps para matanggal yon. Tapos, isabi mo, ano kayang maitutulong ko sa aking trabaho ngayong araw na ito? Siyempre, kailangan preparado ka. Diyan ka kukuha ng self-confidence eh. Para hindi mo makalimutan lahat ng sasabihin mo. Mag-prepare ka mabuti. Tsaka kailangan alam mo yung mga headlines for the day para updated ka. Pag merong umpukan dyan, makasunod ka sa pinag-uusapan. Iba't ibang topics, kung ano yung news, sports, o anything na pinag-uusapan for the day sa social media. Lalagay mo sa isipan mo mga positive. Tanggalin yung mga negative thoughts. Importante yung eye-to-eye contact kasi respeto yon at it shows confidence. Tapos, gumawa ka ng effort, makilala yung mga katrabaho mo. Siyempre, sa una ka lang naman mahihiya. Pag may circle of friends ka na, iba na yung may grupo din. Ayain mo sila una coffee-coffee or minsan, sabay kayong kakain. Para matanong mo na, ano ba yung pamilya niya, sino ba siya. So, yun yung pangunahing pag-uusapan nyo para makilala mo sila mabuti sa ating mga magulang na kasalalay po sa atin ang paglaki ng ating mga anak.
Ito lang po, nasa sa atin kung paano sila magiging confident. Ipipraise ang ating mga anak, tapos pag merong hindi tama, sabihin in a positive way. Kailangan marunong din silang tumayo sa sarili nilang paa. Pag sarili nilang problem, tignan paano nila isosolve. So ikaw, support system ka lang. Role model tayo ng ating mga anak. Kung ano yung nakikita sa atin, yun ang gagayahin nila. Turuan mag-problem solving. Huwag niyong sasabihin mahiyain tong anak ko kasi mag-stick ho yun sa kanyang isipan. Kung ano yung mga maganda niyang accomplishment, isabi sa atin. Constructive criticism, yan po. Tapos meron po kasing mga pwedeng pagsimula ng usapan. Sabi ko nga sa mga bagong kakilala, ano ba yung mga sports for the day, alamin nyo po ano yung usap-usapan sa social media, anong bagong mga movies, or about the actors. So yun po, ang mga pwedeng pagsimulan ng pag-uusapan natin. So sana po nakatulong to, matanggal ang pagiging mahiyain, lalo tayong mga Pilipino, medyo mahiyain tayo. Salamat po.